Hi there! Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Ferdinand Soledad po, Assistant Medical Director ng JC. At nandito ako para muli pag-usapan natin ang ating healthy money. Ngayon po, alam natin na napakaraming tao ang napakasarap kumain. Kumbaga, hilig na talaga nila ang kumain. No? So, dito po, malalaman natin na tayo pa'y nag-gain ng weight. Okay? May kategorya tayo na overweight and obesity. So definitely. And of course, pag pinag-usapan natin yan, pag-aral sa hospital yan or sa medical, no? Ang overweight, tinanggal na. Obesity na lang. So, since obesity na lang yan, may kategorya, obese 1 and obese 2. Now, ano ho ba yung obesity? Tandaan natin na ang obesity ay isang global pandemic. Yes, hindi kayo nagkamali ng pandinig. It is a global pandemic. Bakit po? Kasi hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng obesity. Marami pong bansa ang may mga taong napakaraming obese. Now, what is obesity? It is the accumulation of excess body fat. Diba? Sobra-sobra pong body fats na posibleng maging dahilan ang tinatawag nating pagkamatay or deadly effects sa ating katawan. Saan ba nakukuha ang pagiging obese ng isang tao? Okay. Unang-una po, unhealthy foods. Ibig sabihin, tayo ay mahilig sa mga pagkain hindi kailangan ng ating katawan. That's why we call it junk foods. Di ba? So, aside from that, yung kakulangan sa physical activity, lack of physical activity. Kung tayo po ay, sabi nga nung iba, di ba? Galaw-galaw para hindi ma-stroke. No? Dito po sa ating pagdagdag ng timbang, kailangan din po na tayo ay merong ehersisyo. So, pangatlo, ay yung tinatawag nating kakulangan sa tulog. Ngayon, pag kulang ka sa tulog, isa sa dahilan ito ng pagdagdag ng iyong timbang. Why? Ang compensation natin is to eat. So, ibig sabihin, dahil hindi ka makatulog, anong tendency? Kumain. Kakain ka ng sobra. And in fact, dahil oras mo nang matulog yan, hindi mo mababurn yan. That's why nag-gain ka ng weight. And next is stress. Okay? Yung stress po ay isa rin sa pinakamalaking dahilan ng pagkakaroon ng gaining of weight. Why? There is such thing na tinatawag nating stress eating. Diba? So, ibig sabihin, pag tayo ay na-stress, kain. Na-stress na naman, kain. Na-stress na naman, kain. And therefore, hindi na po process ng katawan mo ng tama yung mga kinakain mo. At ito po ay nagiging dahilan din ng karagdagang timbang. And what else? Heredity. So, ibig sabihin po, hereditary din pala ang tinatawag nating obesity. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay merong mga magulang, mga grandparents na medyo healthy, may tendency po, no, na tayo mismo ay pwede rin maging obese. Ayan. So, ibig sabihin pala, ang obesity namamana rin. Now, being a global pandemic, tandaan po natin na ang obesity noong 2023 po, okay, ay umabot sa 3.12 billion people sa buong mundo ang naging obese. And there is a projection that by 2035, kalahati, yes, half of the people around the world are going to be obese. Grabe. Imagine mo, kalahati ng mundo, obese. Napakatindi po niyan. And there's also a study na dito naman sa Pilipinas, no, 27 million Filipinos noong 2022 are categorized under obesity. Tandaan natin yan. No? So hindi lang sa ibang bansa, hindi lang sa buong mundo, sa Pilipinas din. And sabi sa UNICEF, obesity affects 800 million individuals. So lahat ng 800 million individuals na yun, all of them are at risk of having cardiovascular diseases, diabetes, and other sickness like cancer. Diba? So, sabi nga, sa obesity po,
Worldwide, we're talking about worldwide, 4.72 million are actually dying or namamatay dahil sa tinatawag nating obesity. Okay? So, bakit ba mas mataas ang chance na magkasakit ka kapag ikaw ay obese? Yes, mas marami po ang chance mo na magkasakit kapag obese ka. Bakit kaya? Unang-una po, tumataas yung possibility ng cholesterol build-up. Ano po ba yun? Yung ating mga excess na taba, posible pong maging deposito yan sa iyong mga ugat, thereby creating what we call as atherosclerosis. Ano po ba yun? Hardening ng arteries. Pag tumigas po yan, nagbibuild yung cholesterol sa ating mga ugat, posibleng magbara. And therefore, leading to an issue like cardiovascular disorder. What else? Nare-restrict po yung blood flow. Yes. Kapag obese ka, syempre, nagdagdag na ng taba sa ugat mo, marirestrict ang blood flow mo. Lalong-lalo na kung kayo po ay smoker. Diba? Tama po. Pag smoker kayo, mas mabilis po na magkaroon ng pagbabara ng ugat. What else? Pag mataas po ang cholesterol mo, tumataas din yung possibility ng pagkakaroon ng iba't ibang bahagi ng katawan mo na magkaroon ng dysfunction. Diba? So magkakaroon ng multiple organ dysfunction. Now, ano ba yung possibility or mga sakit na posible mong makuha kapag ikaw ay obese? Okay? Paano nagko-contribute ang pagiging obese sa mga sakit na ito? Unang-una po, pag-usapan natin, atake sa puso. Nabanggit ko kanina, okay, na ang atake sa puso, nangyayari kapag ka nagkaroon ng deposito ng taba along the blood vessels. Pwede kang magkaroon ng arteriosclerosis, hardening ng arteries. And what happens then? Yung pumping ng dugo sa puso mo, wala na. Mababawasan yun or completely wala na. And that will lead to a possibility of heart attack, heart failure. Diba? So, ibig sabihin po, yan ang number 1 contributor. What else? Diba? Diabetes. Siyempre, pag napakahilig natin kumain, ano yung mangyayari sa atin? Malakas ka kumain. And most of the time, no, people right now, lalo na yung mga Gen Z, ang hilig-hilig nila na tinatawag nating milk tea. Nakapatay tayo dyan. Hihirapan po yung katawan natin, no, sa pagproduce ng sapat na insulin para kontrolin yung pagdami ng asukal sa ating katawan. Hindi ka rin mahilig gumalaw. No? Yung physical activity, hindi mo ginagawa. So, definitely, mas maraming mag-accumulate na asukal sa katawan mo. Therefore, yan po ang magli-lead dun sa sakit na kung tawagin natin ay diabetes. Diba? Next is sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea, Doc? Ito po yung pagkakaroon ng pagtigil ng paghinga natin. No, habang natutulog ka, definitely, sarap tulog mo. No? May time na parang hindi ka humihinga, yung may silently, a few seconds na wala kang paghinga. Diba? So, ano yung nangyayari dito? Mahihirapan ang puso sa pag-pump. Diba? So, ibig sabihin, pag tumigil yan, hindi magiging continuous yung blood flow mo. Therefore, magkakaroon tayo ng problem sa distribution ng oxygen, hindi lang sa puso, kundi sa buong katawan. Diba? So, that's sleep apnea. Next is cancer. Ang sobrang taba sa katawan leads to cancer. Alam niyo kung bakit? Food for, carcinogens. Ibig sabihin po, yung mga cancer cells na tinatawag natin, mahilig sa taba. So dito nabubuhay ang mga cancer cells na to, they become carcinogens or masama sa ating katawan and leading to possibility of having cancer. Yun nga lang po, hindi natin ma-identify kung anong organ yung posibleng tamaan. Diba? Liver disease. Bakit ba? Ano ba nangyayari? Unang-una, syempre, magkakaroon ng accumulation ng taba sa iyong atay. Pag nagkaroon ng accumulation ng taba sa iyong atay, yan ang tinatawag nating fatty liver. At pag sumusobra, pwede magkaroon ng mga komplikasyon. Most of the time kasi, alam nyo, ang isang taong may fatty liver, most of the time, hindi lang mahilig kumain ng fatty foods. Pangalawa,
mahilig din silang uminom ng alak. At sa pag-inom nila ng alak, it leads to another problem, aside from fatty liver, it leads to another problem known as liver cirrhosis. At pag napunta ka doon, pwedeng mag-lead doon sa pinaka-nakakatakot, which is, yung tinatawag nating Big C. Ano yung Big C? Liver cancer. Ayan. So definitely, napakahirap po ng possibility ng pagdagdag ng timbang. Kasi pag nagkaroon ka ng obesity, it leads initially to fatty liver, liver cirrhosis, and then liver cancer. So what else? Bone fracture. Pag bone fracture po ang pinag-usapan natin, bakit nagkakaroon ng bone fracture? Siyempre, common sense. Sobrang bigat mo eh. Di ba? So yung mga regular na activity mo like walking, it causes issues sa iyong mga buto sa paa. Sa knee area mo, sa paa mo, sa mga daliri mo sa paa, sa ankle area mo. So kung ikaw ay susubok na tumakbo or magkaroon ika nga ng activity na medyo mabigat, guaranteed po yun. May possibility na magkaroon ng fracture sa ating mga buto. Okay? Next is PCOS. Ano ba yung PCOS? At saka yung tinatawag nating hypogonadism. Ang PCOS po ay tinatawag nating polycystic ovary syndrome. Dito po dumadami yung cyst, okay, sa mga babae. So ano po ang nangyayari dito pag nagkaroon ng pagdami ng cyst? Kaya poly means many, di ba? Maraming cyst sa organ ng babae. Bakit po nagkakaroon ng ganon? Okay? Normally, it's hereditary din. But then again, pag kayo po ay meron nito, lumiliit ang chansang magbuntis. And at the same time, mayroon kasi kayong excess production ng androgen na tinatawag. Doc, ano naman yung sabi mong hypogonadism? Pag may hypogonadism po kasi, ang nangyayari parang yung production ng androgen sa katawan mo may problema. So may malaking issue. And actually, it's secondary to what? Okay? Dahil din sa pagdagdag mo ng excess na taba. So, obesity is another thing. Okay? So what else? May iwasan ba natin to? Pwede ba nating matanggal yung possibility na pagkakaroon ng sobrang healthy na katawan? Matatanggal ba natin yung excess na taba sa ating katawan? Yes. Pero, ito na masasabi natin. Walang synthetic way na paraan. No? Hindi healthy yun eh. So, ang pinakamaganda, yung natural na paraan. So, paano nangyayari yung natural na paraan ng pag-lose ng ating weight? Number one, dapat lifestyle change. Baguhin natin yung ating lifestyle. Mag-ehersisyo ka. Di ba? Araw-araw. Di ba? Dapat matulog ka ng tama sa oras. Di ba? Kasi kung hindi ka nakakatulog, di ba? It adds to your obesity. Kung hindi ka gumagalaw, physical inactivity, problem din natin sa obesity. So therefore, matulog ka ng maaga, sa tamang oras, mag-ehersisyo ka, at kumain ka rin ng tama. Di ba? So, yun yung healthy diet na tinatawag natin. So, kapag kumakain ka ng tama, yung requirement ng katawan mo, based on the needs ng body, yung body, kailangan kasi ma-attain mo yung tinatawag nating BMI, body mass index. So, tama dapat, or sapat lang sa height mo, yung kinakain mo, yung number of calories na pumapasok sa katawan mo. So therefore, healthy diet. So next, hindi mo nagagawa. Anong pwede mong solusyon? Kailangan uminom ka ng mga pinagkakatiwalaang suplemento, mga trusted na food supplements. And therefore, ano ba yung best supplement na pwede nating gamitin against obesity? Di ba? So ano po yun? Ito, panoorin po natin. It all starts in the North Atlantic Ocean, where the fishing vessels are catching wild shrimp. These are the best fishing grounds, the purest fishing grounds in the world. There is no pollution or heavy metals and no mercury at all. It's used to harvest shrimp from the North Atlantic Ocean for the OmniFish product by JC Premier. This vessel is 80 meters long. It has a crew complement of 34, and they go out 1 month at a time, and after they come in, they change the crew. So they go 1 month on, 1 month off. The peeling plant receives the shrimp shell from the boat directly
and it goes directly into the peeling machines through a laser scanner for quality check, and there's a second laser scanner for extra quality check. The final check is done by hand, and this is the only time the human hand touches the product. Continuously through the peeling process, the shell is removed from the shrimp and it goes down a pipe over to the chitin. After this process, we take the chitin through our drying machine where it's dried down to 5% moisture. This is chitin, and then we deacetylate this into chitosan. It will become an active form, which we blend with succinic acid, so it will dissolve very fast in your stomach. After the chitosan manufacturing, we dry it again, we mill it and mix it to become the product. I'm very delighted to work with JC Premier to provide you with a high quality product, OmniFit. Welcome to the good life. So ayan, nakita natin isang napakagandang video ng ating source ng products. And therefore, bakit nga ba sa Iceland? Bakit ba sa Iceland kinakailangan kumuha ng napakagandang produkto na to? Unang-una, there's what we call abundant marine life. So napakarami pong marine life in that area. And second, talagang very sustainable yung tinatawag nating fishing practices nila. So ibig sabihin, maganda yung paraan ng kanilang fishing process. Diba? And what else? High quality. So napakaganda ng mga uri ng facilities na ginagamit nila para i-process itong mga marine life na to. Okay? What else? Ito pa ang isang pinagmamalaki. Ito pong area ng Iceland is pollution-free. So ibig sabihin, ang environment nila ay talagang sadyang napakaganda na walang polusyon, na therefore, pag walang polusyon, napakaganda ng uri or quality ng produktong makukuha natin sa kanila. Diba? So, ibig sabihin po, pag sinabi mong walang polusyon, we get that product in its purest form. Diba? So, the chitosan that we get out of it is so pure na kapag yun ang ginamit natin, guaranteed po na very effective siya. So, fast facts. One of the biggest source of chitosan in the world and won the Geneva Convention Award is Iceland. So, kaya po, dito tayo kumukuha ng produkto natin. Okay. Now, what is OmniFit? Ang OmniFit po ay kauna-unahan and the only natural supplement na pwedeng tumulong sa ating katawan against obesity. Unang-una, it is 100% pure kasi galing nga sa Iceland, natural, and sobrang mataas ang kalidad ng produkto na to. Okay? It has the best and purest form of chitosan, o yung tinatawag nating fat binder. Diba? Wala kang ibang pwedeng pagkunan ng ganitong uri ng chitosan, kundi sa Iceland lamang, and it's the best fat binder that we have. At nasa OmniFit natin yan. So, it also has inulin fiber. Ano ba yung inulin fiber? Ito po ay galing sa isang chicory root. It's known as prebiotic, no? Na kasama, ika nga dun sa ating chitosan, para mas maging maganda po ang pag-absorb, okay, ng ating chitosan sa katawan, and at the same time, yung ating mga good bacteria will work together with it. No? So, gaganda ang bowel movement mo with this, and therefore, okay, kapag natural ang chitosan and inulin fiber mo, present yan, very effective yan as a fat binder sa ating katawan. And the role of helping our kidney, the role of helping our liver, di ba? Okay na okay po yun. So, magiging maganda ang function, yung yung hand-in-hand working ng ating liver at ng ating kidney, magiging maayos po. So, therefore, walang fatigue, hindi ma-overworking ang ating kidney, and ang outcome will be better. So, ibig sabihin po nun, we get the optimal function of our kidney. Ayan, ang ganda, di ba? So, what does OmniFit do to your body?
Diba? Ano nga bang ginagawa nito sa ating katawan? Eto, panoorin po natin ulit. Ha? So, ibig sabihin po, eto po, meron tayong baso, malinis. Lagyan natin ng oil or mantika. Diba? Yung mantika po, ito yung mga kinakain natin. Representation ng mga kinakain natin na high in fats. And dito po, makikita natin kung paano ang ating chitosan with inulin fiber will work on it. Diba? Tingnan nyo. Ibubuhos natin yung ating, from our capsule, we open it. Diba? Yan, ilalagay natin siya. And therefore, no, kapag nailagay na natin siya, look, obserbahan po natin. In a matter of few minutes, i-absorb ng ating chitosan with inulin fiber yung lahat ng fats na yan. So, ibig sabihin, maa-attach. So, pag nagkaroon ng attachment, may tatap ng ating katawan yung taba. When we do physical activity, when we take in nutritional foods, diba? Makokontrol natin yung pag-accumulate ng taba sa ating katawan. Diba? So, hindi ba maganda yon? So, ibig sabihin po, by simply taking the product on a regular basis, we control the possibility of accumulation of excess fats in the body. Ayan, di ba? So, maganda po ba yon? Yes na yes. At dahil maganda po siya, eto po, tatawagin natin ang isa nating partner para matulungan naman kayo kung paano nating may share ang ating produkto sa lahat ng mga tao. Eto po, tawagin natin si Director Jeff Ang. So ngayon po, meron po akong ibibigay na tip po sa inyo. Kasi kanina, sa dinami-dami ng mga pinakinggan natin, no, kung paano po tayo makakaiwas sa kondisyon ng OmniFit, ng pagiging obese, di ba? OmniFit po yung solusyon. At nakikita po natin yung mga iba-ibang dangers na meron po na pwede po mag-contribute sa pagiging obese po. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng tip, di ba? Kung paano naman tayo kikita ng maganda gamit ang produktong ito. Alright? So, paano ba tayo kikita ng maganda gamit ang produktong ito? Siyempre, based sa ating natutunan at na-experience natin sa produktong ito, maganda po na ikwento din natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. Kasi alam natin, marami tayong kaibigan, kamag-anak at kakilala na gusto rin pong magpapayat. Tama? Or gusto rin pong maging healthy lalo. No? Or yung tipong may condition na dahil sa sobrang katabaan, no, may mga condition na rin po tayong nabanggit. Mas maganda ma-share natin to sa kanila. No? Hindi lang po para mabentahan sila, pero at the same time, ma-experience rin po nila yung pagbabagong maganda mula sa benepisyong hatid ng OmniFit. So, kapag kayo po ay nagkwento ng produktong ito, no? Or nag-demo, ika nga. At kapag may nagtanong sa inyo, magkano ba yan, yung produkto na yan, di ba? So, ano po yung pinakamagandang sagot? Ito lang po ang sagot natin dyan. Kapag darinig nyo po sa inyong customer na maganda yan Jeff Kaya lang, Jeff, tanong ko lang gusto kong magpapayat. Di ba? Magkano ba yan? Di ba? Ngayon, etong sagot natin dyan. Ang pinakamagandang sagot natin is, alam nyo ma'am, di ba? Sa ganda at dami ng benefits, meron itong OmniFit. Mas mura pa rin ito kaysa magkasakit tayo at ma-ospital. Kung gusto mo magpapayat, huwag ka nang gumastos sa iba pang pagpapapayat dahil ang OmniFit ang pinaka-effective na pampapayat at sulit na sulit to para sa iyo. Diba? So, yun yung ating pwedeng isagot sa kanila. Okay? So, ngayon, pangalawang tanong naman, saan ba tayo makakabili ng OmniFit? Diba? Yun yung maganda. Kasi, alam nyo guys, karamihan ng mga tao, kaya nila tinatanong yan kasi interesado na sila. The usual cause kasi, kung bakit hindi sila bumibili, is that, ay malayo. Diba? Ay, hindi accessible sa akin. Pero, alam mo, JC made it very convenient for all of your customers. Ang sagot natin dyan, iyan po ang maganda. Mabibili mo ito online sa ating shop link at pwede pa itong i-deliver
sa inyong bahay. Wow! O, di ba? Imagine mo yan, no? Pag narinig nila yun, online pwede mag-order, tapos pwede pang i-deliver sa aming bahay. Aba, add to cart na yan. O, di ba? Ang tanong naman meron ako mga kaibigan at kakilalang mga Muslim, di ba? Na alam ko makakatulong din na malaki sa kalusugan nila. Pwede ba yan sa mga kapatid natin Muslim? Yes, no? Pwedeng-pwede po. Kasi ang OmniFit po ay halal certified. Kaya pwede po itong i-take ng mga kapatid nating Muslim. Meron naman nagtanong, Sir Jeff, yung pamangkin ko, o di ba, medyo mataba siya, o di ba? Kasi hindi ko mapigilan kumain ng mga fast food. Hindi ko mapigilan kumain ng mga matatamis, o di ba? So ang tanong ko is, pwede ba yan sa mga bata? Ang sagot ko naman dyan, nako, sobrang makakatulong ito sa mga bata at pwede nila itong inumin or i-take. Basta sila ay 12 years old pataas. O, di ba? So, again, pwede po nilang i-take to basta sila ay 12 years old pataas. Mas mainam makapag-umpisa na sila habang bata to maintain good health. Especially kung malakas kumain ng junk foods or processed foods. Alam naman natin yan yung mga gustong kainin ng mga bata. At bihira ka lang makita ng bata na gustong kumain ng gulay. Kaya habang bata pa at gusto na magpapapayat, nako, mainam po na i-take ang OmniFit. Basta 12 years old pataas. Paano naman sa mga matatanda? O di ba? Sabi mo, Sir Jeff, pwede yan sa mga bata. Paano naman sa mga matatanda? Pwede bang i-take yan o sa mga nagkakaedad? Nako, sabi nga nila, Sir Jeff, di ba? Pag nagkakaedad na, mahirap na magpapayat. Paano naman, kunwari sa tatay ko, o kaya sa lolo ko, o kaya sa tito ko na medyo mataba, gusto pa rin nila magpapayat, kaya lang hindi na po nila kaya mag-exercise, o di ba? Pwede ba yan sa mga matatanda? Ang sagot ko naman dyan at makakatulong po sa inyo, iyan po ang maganda. Kasi yung mga bata, alam niyo ba yung mga bata, di ba? Ang kukulit niyan, di ba? Takbo ng takbo. Ibig sabihin, mabilis pa po ang kanilang mga metabolism. Kaya karamihan sa mga bata, kapag sila active, di ba, halos hindi tumatabay kasi mayat-maya takbo ng takbo. Mabilis sila mag-bird, di ba? At alam naman natin na kapag nagkakaedad na ang isang tao, hindi na po ganun kabilis magpapayat. Kaya napakalaking tulong nito sa mga nagkakaedad na para sa pagpapabawas ng kanilang taba at timbang sa katawan. O, di ba? So, ibig sabihin yan, kahit nagkakaedad na tayo, malaki pa rin ang chance na pwede pa rin tayong pumayat gamit ang produktong ito, which is yung OmniFit. Paano naman? No? Yung tito ko, no? May edad na yon, medyo mataba. Alam mo naman, Sir Jeff, di ba? Kapag may edad na, medyo mataba, nandiyan na po yung mga iba-ibang sakit. So, marami na po siyang maintenance na pinapainom ng mga doktor. Ang tanong ko, pwede ba yan sa mga may maintenance? Okay, kapag kayo po ay nakapag-encounter ng ganitong customer at nagtanong sa inyo, gusto kong uminom niyan Kaya lang, nagdadalawang isip ako kasi meron akong maintenance na iniinom. Pwede ba yan? O, diba? Ang sagot naman natin dyan, pwedeng-pwede ito sa mga nagme-maintenance. At safe ito dahil ang OmniFit po ay walang contraindication sa synthetic medicine na iniinom nyo. Ibig sabihin, hindi po ito kumukontra. Okay? Hindi po ito kumukontra sa mga synthetic medicines na iniinom ng isang tao. In fact, makakatulong ito ng malaki sa pagbilis ng pagbawas ng excess fats sa ating katawan. At syempre, huwag nyo pa rin ititigil ang maintenance na gamot ninyo. Kasi ang doktor nyo lang mismo ang makakapagsabi kung need nyo na mag-stop ng pag-take ng inyong maintenance drug. O, diba? So, ibig sabihin, kahit tayo po ay nagkakaroon ng maintenance drug or nagtitake ng maintenance drug, at tayo po ay medyo overweight, di ba? Malaki po ang tulong ng OmniFit para po tulungan kayo makapagpapayat. Sa mga buntis, pwede ba yan? Oo, di ba? Pwede po to, di ba? Kapag kayo po ay may nagtanong sa inyo, o di ba ako'y pregnant, o di ba? Gusto kong pumayat, pwede ba ako uminom niyan? Ang sagot natin dyan, guys, definitely, kasi maganda ito para sa mga mommies, mas mabilis silang papayat after mga kapag sila po'y uminom
ng Omnifit. Pero habang nagbubuntis, guys, no, wag na wag muna natin silang painumin. Kasi mas maganda pagkatapos na lang nilang manganak. Dahil tutulungan ng Omnifit mabawasan ng excess fats mula sa kanilang pagbubuntis at maibalik ang dati nilang figure. Wow, di ba? Pero itong suggestion ko sa inyo, itong Omnifit, pwede mong dalhin sa doktor mo bago mo siya inumin. Kunin mo ang advice nila para alam mo din kung ano yung advantage nito bago mo inumin. O, di ba? So sa mga mommies, no, na kakapanganak lang, o, di ba? At gusto niyong pumayat kaagad, ang suggestion ko po, mag-take tayo ng Omnifit. O, di ba? Ayan. Ngayon ang tanong ko, safe ba yan? O, di ba? Safe ba inumin ng Omnifit? Yes. O, di ba? Kapag naka-encounter kayo niyan, safe ba yan? O, di ba? Parang natatakot ako inumin. O, di ba? Ang sagot natin dyan, yes, safe po yan. Dahil ang Omnifit po ay aprobado ng FDA. O, di ba? Ang maganda naman nito ay kinilala rin siya at nagkaroon rin po tayo ng award mula sa Geneva Convention. Ganun po kaganda. Paano naman natin iinumin yung Omnifit? O, di ba? Napakadali lang po. Ang Omnifit po, ito guys, turuan ko kayo. Gusto mong pumayat, o, di ba? Paano ba iinumin ng Omnifit? Napakadali lang. Tatandaan niyo po, maganda po itong inumin before every meal. 2 capsules at least 15 to 30 minutes before every meal. Okay, so ngayon, Sir Jeff, nakainom na ako ng Omnifit. Siguro mag-iisang linggo na ako umiinom. Gaano ko naman mapapansin or gaano ba katagal bago ako pumayat gamit ang produkto na to? Nako, mabilis lang po. Okay, etong sagot natin dyan, mabilis lang po. Kapag araw-araw kang umiinom ng Omnifit, at least 2 capsules before each meal. O, di ba? 15 to 30 minutes before each meal. At ito pa ang mas kapansin-pansin. Ang result within 2 to 3 months. Kung isasabay mo ang pag-take din ng ating JC Organic Barley. So, ibig sabihin yan, mabilis lang siya mapansin kapag araw-araw kang umiinom ng Omnifit, 2 capsules, di ba? 15 to 30 minutes before meal, sabayan mo pa ng ating JC Organic Barley, 2 to 3 months lang, makikita mo na yung effect po niya sa ating katawan. Mabilis lang po magpapayat, di ba? Magpapayat, di ba? Ayan po ang ating konting tips, no, para matulungan po kayo, hindi lang po sa kalusugan, pero kung paano po kayo kikita gamit ang ating produkto na to, di ba? So, muli po, no, sana marami kayong natutunan at nakuha ang mga tips and advices para mas lalo natin mapabuti ang ating kalusugan sa pamagitan ng ating mga produkto. At sa mga oras na to, tinalakay po natin kung paano po matutulungan ng produkto natin Omnifit ang ating katawan para mabilis po tayong pumayat at magpapayat at maging healthy lalo. So sa mga viewers natin, no, Jeffrey Antonio Ang, ako pong inyong Director for Training at Marketing dito po sa ating napakagandang kumpanya na JC. At muli po, ito po yung ating show na tinatawag na The Healthy Money. Okay? So, muli po sa ating pagkikita,